Andito po tayo ngayon sa Malubago, Ginubatan, Albay. Kung halimbawa yung farm ko nagkaroon ng sakit, kailangan pa ako maghanap ng technician para makatulong, maghihintay pa para magkaroon ng resulta. So dahil dito sa app, dinesign siya para gamitin yung technology na using the satellite, makikita na agad kung ano yung problema. Ang programa, base sa implementation, tuturuan kami kung paano magtanim nagamit ang technology in partnership sa Albay Agricultural Cooperative at saka AgriLiver. Ang konsepto nito siyempre ay mapataas yung ani ng ating mga farmers. Siyempre sa pagtaas nung ani ng mga magsasaka natin, meron itong epekto sa buhay nila. Siyempre, more food on the table. Mas madami silang panggastos para sa pagkain nila, edukasyon para sa mga anak nila. Malapit sa loob ng aming chairman, si Yoav Schwalb, yung Pilipinas, since alam niyo naman siguro ang Jewish community malapit talaga sa Pilipinos. Kasi isa ang Pilipinas sa unang accommodate sa kanila nung panahon na sila nagka-problema sa ibang bansa. Yung aming chairman, nag-specialize siya sa social impact projects. Ibig sabihin lahat ng investment ng company dapat merong impact dun sa buhay ng mga tao dun sa community. Once we came here and we learned more about the country and its agriculture sector, we realized that in order to impact a lot of people, we have to address the staples production and how the actual industry here is built around the production of rice and corn. So we decided to focus in these areas rather than only on the students returning from Israel for finding their futures. Nagkaroon po tayo ng mga orientations. So ipinakilala po natin yung programa, yung ating pong DCRF or Digital Cluster Rice Farming Program. So yung pong mga interesado na sumali po sa atin ay nagmiyembro po dun sa ating programa. Ito pong ating Digital Cluster Rice Farming Program ay naglalayon po na matulungan po kayo ng mga farmer. Maibigay po yung inyong pangangailangan from seed to sell, no? Magsimula po sa inyong land preparation hanggang sa pagtatanim, hanggang po sa makapag-ani, no? Kasi nga po ang nilalayo na ating programa ay tatlong bagay. Mapataas po yung inyong kita, mapataas po yung inyong ani, at mapababa din po yung inyong gastos. So sa orientation po, dinidiscuss po yung qualification ng isang farmer. Of course, my farm, dapat 0.5 hectare at least pataas yung farm niya. And then po, RSBSA member po siya from LGU. Napapasok po ng machinery or mga traktura and then irrigated. Doon po, papasok na po yung contract signing. Yung recommendations po ng agronomist nakabase din po doon sa sukat. No? So nag-conduct po kami ng geotagging, sinukat po natin yung lahat po yung mga member farmers natin, binisita po yung kanilang mga bukid, sinukat po, no, yung kanilang area para po talagang masiguro natin na ito po yung tamang sukat, maibigay rin po yung tamang bilang, no, tamang amount po ng mga farm inputs na ibibigay sa kanila base sa sukat at base din po dun sa binhi na kanilang itinanim. So ngayon po, nagdi-distribute po tayo ngayon ng fertilizer. So bali, ito na po yung ating second wave. Partner po, yung Albay Agriculture Cooperative. Nag-provide po ng cash advance, cash assistance po sa ating mga farmers na 5,000 pesos per hectare para po makatulong sa kanilang mga gastusin. So at least makaiwas po sa utang at interest. Kasi wala pong interest yun. On top of the application, meron po talaga tayong mga expert na mga agronomist na pumupunta po talaga sa ating mga farmers para po bisitahin sila, makita po yung kanilang bukid, and through them din po, sila din po yung nagtuturo or nag-explain sa ating mga farmers kung ano po yung gagawin sa app or paano po yung sistema doon sa bukid, yung pagsunod po sa protocol, kasi very important po yung masunod yung protocol po natin sa mga nananggaling po sa mga seed companies. I-monitor namin siya ng weekly. Pag nakapag-apply this day si farmer, and then after next week, mamonitor ulit namin siya para makita namin kung nagkaroon ba ng pagbabago yung kanyang palay. At nang hindi na po magkaroon ng maraming sakit ng mga palay or maatake ng mga insekto. Alam naman po natin ang Israel ay advanced po when it comes to technology. So sila po talaga yung nagpo-provide
nung digital part or yung technical part po nung ating services na ipinoprovide sa mga farmers po natin dito. Dahil dito sa app, tuturuan kami kung kailan dapat maglagay ng pataba, kung kailan dapat magtanim, parang advanced information sa tulong ng technology na mas mapadami yung aming ani. Tomorrow.io actually is isa siya sa pinaka advanced pagdating sa weather technology. Specific siya na location kaya niya ibigay sa'yo. So kunwari dito sa kung saan tayo tumatayo ngayon, kayang-kayang ibigay nung technology ano yung weather dito. Specific lang dito sa area natin. Pwedeng sabihin ng application sa isang magsasaka, bukas ng alas 10 ng umaga, huwag ka mag-spray. Kasi mahangin. Pupunta lang yan sa katabi mong bukid. Nakikita po nila from there yung status po ng kanilang palayan. So may color po kasi kung green, ibig sabihin healthy. So makikita po nila doon sa kanilang app. Then may mga notes po doon na nakikita kung anong dapat gawin ni farmer. Sa ganitong araw, ganitong petsa, ito na po yung dapat, ganito karaming abono. So halos all in one na po talaga na nakikita doon po sa app. And nandun din po yung very transparent po kasi tayo when it comes to sa mga inputs na pinoprovide kay farmer, nakikita din po niya kung magkano na, ano po yung mga inputs na nagamit. Ito pong MS Dynamics, ito po yung ginagamit namin for recording or inputting all the accounts of the farmer. Lahat po ng vendors or supplier natin, lahat ng items na fertilizer, and makakapag-create din tayo dito ng purchase order, and then summary ng lahat ng nagastos ni farmer sa buong cropping season. Andito po lahat ng na-release, na-distribute kay farmer, kung magkano po yung nabigay sa kanyang cash advance. Malaki pong tulong ito sa farmers. Kasi karamihan sa mga farmers, kailangan muna mangutang para makultivate yung kanilang lupa. So dahil sa tulong na binibigay ng ating gobyerno, magiging malaking tulong ito sa kanila para mabawasan yung problema nila sa kapital. My personal goal and the company's goal has become to see farmers improve their livelihood. I know it is a very measurable thing. It is not about how much they smile, of course it is important, but it is about their availability to fund their lives, their crops, their children's education, their parents' health. So we measure it very, very simple. We measure how much money is left in the bank and how many farmers we can actually improve livelihood. Subukan po nila itong app na to. Subukan po nilang pumasok sa programa para po makita nila kung ano po yung magiging epekto ito sa kanila. Magandang ani, magandang buhay.